Welcome back to Learn with Kenkay. So guys, meron tayong sasagutin na mga katanungan isa sa ating mga viewers guys, no? Ayan, it is about GCash. So napakaraming may problema sa GCash, katulad na lang nitong pa-help daw po dahil hanggang ngayon ay restricted pa rin po yung kanyang account. Lagi po akong nag-update kay GCash, walang nangyari. Ayan, so from our viewers guys, no? Ayan, so salamat sa iyong katanungan, ma'am. Ngayon, para magiging ano tayo guys, safe at para malaman nyo rin kung ano yung dapat gagawin dito sa ating account restriction. So ano po ba yung ating mga gagawin guys? So ito ay nanggaling kay GCash guys, no? Ayan, sorry po sa aking boses, hindi po talaga pa maayos, no? Galing mismo kay GCash sa kanyang help center. So, nag-search tayo dito tungkol sa account restricted. Ano po bang mga pinanggagalingan at ano ang dapat nating gagawin? So, sabi niya dito guys, no, is GCash conducts regular monitoring of all customers' transaction to ensure that there is no abuse or misuse of our services. In compliance with local regulation, if you are unable to log in, your account may have been restricted or put on hold due to the following guys. So ito po yung kauna-unahang mga sumusunod, no? Bakit naka-restrict yung ating account? So ang sabi dito, the information and documents you submitted, including those required for KYC, are fictitious, false, or forged. Ibig sabihin nito guys, ay yung mga document daw po na sinabmit natin kay GCash ay hindi siya tugma or mali, may mali or may piniki, no? Ayan, so ito po yung number 1. So ito yung number 2 guys. The account is being used for fraudulent, suspicious transaction or unlawful activities or by an unauthorized person. Ayan, so itong number 2 natin guys ay kung ang account ay ginagamit daw sa panluloko or parang something suspicious, parang may hinala, no, sa mga transaction guys. Ayan, or hindi authorized na person na gumagamit ng inyong GCash guys, be careful dahil si GCash din ang nagmo-monitor kung ano yung mga pinagagamitan natin sa ating mga transaction guys. So ingat po kayo dito, no? And number 3, the GCash wallet is dormant. Wallets are considered dormant if they have no monetary activity or with zero balance for at least 6 months from the date of the last transaction. Ayan, ibig sabihin guys, pag ang GCash daw natin ay walang transaction sa loob ng 6 na buwan, ay maaari itong mawalang bisa ni GCash, ano, or ma-dormant yung ating balance or yung ating GCash. Ayan, so ibig sabihin guys, gagawa tayo ng new account or mag-create tayo ng another one at make it sure guys na once na nag-create tayo ng account, make it sure na tama yung mga document na ating isasubmit. And number 4 guys, GCash receive an order from a governmental agency, court, law, or regulation to restrict your account. Ayan, si GCash daw guys ay makakatanggap ng mga order from governmental agency. Ayan, so ibig sabihin guys, alam ni GCash mismo ng mga may hawak mismo ng GCash na monitor nila yung mga ginagawa natin guys, no? So GCash also has the right to hold the release of the funds in your GCash wallet if your account is subject to an investigation or claim. Ayan, so ano-ano po ba yung mga gagawin natin dito sa ating restricted account guys? Ito lang po yung ating isasubmit guys, no? Ayan, if you receive an email or SMS from GCash about the restriction done on your account,
please click here to submit the following. Ayan. So, punta kayo dito guys sa Help Center. Ayan, click nyo po yung documents. Ayan, click here to submit documents, no? And, prepare nyo po itong dalawang valid ID po ninyo. Dapat po yung government IDs guys, yung valid. Number 2, picture po ng actual ninyong SIM card or screenshot nyo po sa inyong phone dun sa my phone settings guys, no, yung inyong SIM card na gamit mismo sa GCash kung saan siya na-restrict. Okay? So, pagkatapos po, para proof talaga na kayo yung may-ari. And number 3 guys, mag-selfie kayo gamit ang inyong ID. Hahawakan nyo po ang inyong ID at mag-selfie po kayo at ang inyong SIM card. So yung inyong ID and SIM card, hahawakan nyo po pareho para po mag-selfie kayo. At itong documents na to na 3 lang guys, ipapasa nyo po dito sa my click here to submit the following requirements. Ayan, so sana nakatulong to sa inyo at sana nakatulong sa ating viewers na may katanungan. Ayan, thank you so much. And click nyo po yung ating playlist for more information about GCash.